Ang mahiwagang salamin. Sa isang maliit na nayon, may pamilyang kapos sa pera. Ito ay ang pamilya Rizal. Kahit paman sa kakapusan nila, nagsumikap ang kanilang ina na humanap ng pera upang makapag-aral ang kanyang mga anak. Ito ay sina Nina at Maya. Sila ay nasa 10 baitang na. Ngunit kahit na isang beses ay hindi pa ito nakasuot ng uniforme. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi nila inaasahan na makapagbabago ng kanilang buhay. Kawawa naman sila nila at Maya. Sa pera. Oo nga, masigasig pa rin sila. Oo nga, pero masigasig pa rin sila sa pag-aaral. Tulungan sila, pero hindi ko alam kung paano. Sana matulungan sila ng Nang matapos na sa pag-aaral, dumiretso sila pauwi sa kanilang bahay. Po, inay. O mga anak, nandito na pala kayo. Ano kayo, magsiupo muna kayo. Nga pala ang mga anak, kumusta ang pag-aaral ninyo ngayon? Okay lang po, Nay. Ay, may babayaran po kami sa paaralan, uniforme namin. Oo nga pala inay, baka hindi kami papasukin sa paaralan. Mga anak, walang-wala pa tayo. May prutas dito, ibenta nyo doon sa bayan. Sige po, nay. O siya, sige, mag-iingat kayo roon. At tatapusin ko muna ito ang aking ginagawa. Magandang umaga po, Ginang. Magandang umaga, mga ina. Ano ba yan? Bili ka na po, inay. Gusto ko sanang bumili, kaso wala akong pera. Sa susunod na lang. Nakita nilang tila gutom na ang ginang, kaya binigyan na lang nila ito. Bibigyan ka na lang namin. Maraming salamat, mga iha. Sundan niyo ako, may bibigay ako sa inyo. Agad-agad nilang sinundan ang ali.
Saka niya na lang yan buksan kasi madilim na. Dahil sa sinabi ng Ale, sila ay nang madali sa pag-uwi sa kanilang bahay dahil ilang bundok pa ang kanilang lalakarin. Maya! Maya! Gumising ka! Dahil sa nadinig ni Maya, siya ay biglang gumising. At sa pagising niya, nasilaw siya sa ningning ng isang bagay na tila ito ay nag-aakit sa kaniyang buksan ito. Dahil kayo tinatanggap niyo sa lamin at binigyan ng aking ina, kayo ay gagantimpalaan ko ng tatlong kahilingan. Dahil kabutihan, ito ang sukli para sa inyo. Sa umaga, si Maya ay nagtutula, kakaisip sa bayarin, ngunit naalala niya ang magic salamin. Ay, may babayaran ko pala kami. Hala, yung magic salamin. Dali-dali nang pinuntahan at kinuha ang magic salamin. Hinihiling ko sanang matugunan ang aming mga pangangailangan. At dahil doon, iyon ay matutupad. Sa gabing iyon, ang kahilingan ni Maya ay natupad at ang mga pangangailangan nila ay binigay na. Sorry sir, na-late po kami. Tanggalin ninyo nina at Maya para mas confident kayo nila. Oo nga, mas madali na yata ang pag-aaral niyo. Ikita ko na masaya kayo sa paralan. Mas maganda na ba ang mga gamit nakakapag-focus na ba kayo sa pag-aaral? Naging mas madali na para kina Nina at Maya ang pag-aaral dahil natupad na ang kanilang mga pangangailangan. Masaya sila sa paaralan dahil may mga kailangan sila para sa pag-aaral at hindi na sila nahihirapan sa kakulangan ng gamit. Pati na rin ang kanilang ina, nakaraos na sa pagod na hatid ng pagtataguyod sa kanilang lahat. At yun nagtatapos ang kwentong Ang Mahiwagang Salamin.